Ready. Dekalibre, maasahan, sulo ng mga nagbabagang balita. Mga kaganapan sa RSPC 2024 tutukan. Ano nga ba ang motibo ng balikatan exercises ng Pilipinas at Estados Unidos? Kontrobersiya ng ICC sa Pilipinas pinahayag na Pilipinas. Seminarya, mawawalan na laban ng prangkinsa. Artificial intelligence sa politika, abangan. Hatid namin ang bago at mainit na mga balita ngayong araw. Ako, si Brel Alvarez. At ako naman po, si Alfie Cabe. Nakatuto. At palagi. Listo en punto. Ramdam na journalism spirit sa Calbayog City dahil kasalukuyang isinasagawa na ang RSPC 2024. Alamin natin ang update sa ating Kalisto Heart Raya live mula sa Calbayog City. Heart? Yes, Alvin, narito tayo ngayon sa ikatlong araw ng pagsasagawa ng RSPC kung saan malugod na sinalubong ng host division ang 13 delegasyon ng Eastern Visayas. Maupay nga pag-abot sa Calbayog. Ito ang naging sambit ng mga Calbayognon sa pagbungad na palatuntunan ng RSPC. Bagamat ilang linggo lang ang naging paghahanda ng divisyon, ay maiting itong binabantayan ang seguridad at kapakanan ng mga malalako sa kabila ng sunod-sunod na insidente ng krimen. Yung RSPC is prepared and yung ready po kami sa PWG and bukod sa seguridad sa bawat billeting area ay bukas din ang lungsod sa mga nais bumisita sa mga kilala nitong tourist destinations. Heart, ano pang inaasahang kaganapan dyan sa RSPC? Bukas ay malalaman na natin kung sino ang mga tatanghaling panalo at magtutunay na Region 8 is great sa papalapit na NSPC. Maraming salamat, Heart. Maraming salamat, balik sa inyo. Sa ibang balita naman, ang 3-week-long exercise ng Pilipinas at US mula ika-22 ng Abril hanggang sa ika-8 ng Mayo ay patuloy na isinasagawa. Halos 16,000 military ang nagsama-sama sa balikatan exercises na layon ay mapabuti ang kooperasyon sa gitna ng dalawang bansa at mas papaigting ang maritime security, missile launches, depensa ng lupa at hukbong ipapawid. Ayon pa nga sa Chief of Staff ng Philippine Army, ang balikatan ay hindi para sa koneksyon lamang, kundi sa mismong dedikasyon sa demokrasya. Kontrobersiya ng ICC sa Pilipinas inilagdan, Rianes. Seminay, mawawalan na nga ba ng prangkisa? Artificial intelligence sa politika, abangan. At diyan ang mga nagbabagang balita sa pagbabalita. Listo en punto. Summer feels sa iba, kalbaryo sa manggagawa. Dahil ngayong summer ay matindi na ng patindi ang nararamdamang init ng bansa na nagdudulot ng matinding epekto sa sektor ng agrikultura. Narito ang ilan sa mga apektado ng El Niñong nararanasan. Una, yung supply sa butil at agricultural crops. Naging balakid sa pinansyal na aspeto, kakulangan sa supply ng tubig sa dam at higit sa lahat ay ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Kalisto bilang responsabling mamamayan ay makiisa tayo sa pagsubok na ating kinakaharap. Ugaliin ang pagtitipid ng tubig at huwag pasayangin ang buhay na tayo ay nakakain. Maging maalam at makialam, #ligtas sa banta ng El Niño. Tayo ay nagbabalik kayo ay natutok pa rin sa Listo en Punto. Simulan ulit natin ang balitaan ng kumpirmahin ni former Senator Antonio Trillanes na nagawa na umano ng ICC na bigyan ng oportunidad ang imupuno ng PPP officials na linisin ang kanilang pangalan matapos ang mga itong masangkot sa isang kontrobersiya.
May banat naman ito kay dating Pangulong Duterte, sadya na nakalap na raw umano ng sapat na ebidensya ang ICC at posible pa itong magkaroon ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Matatandaan sa terbino ng dating Pangulo ang pag-angat ng kontrobersiya ukol sa extrajudicial killings. Tutol naman ang ating gobyerno sa investigasyon dahil hindi sakop ng ICC ang sistema ng hustisya sa bansa. We have a working judicial system. Meron po tayong mga korte na po pwede pong duminig kung meron man pong mga pang-aabuso. Samantala, SMNI mawawalan na daw ng prangkisa. Hindi kasi sumipot sa House hearing ang kanilang honorary chairman na si Pastor Kibuloy. Sinulan na ng House of Legislative Franchise ang hearing sa pagtanggal ng prangkisa sa naturang istasyon dahil sa paglabag sa patakaran nito. Suspendido rin ng National Telecommunications sa pag-airing nito sa mga telebisyon. Pag hindi pa sisipot si Kibuloy ay i-issue na ito ng subpena para makasali sa susunod na hearing. Kibuloy does not appeal, then we will be constrained to move for a contempt order, and after review na hindi pa rin siya sisipot, yun na yung marat. Pastor Apollos. Tumpok sa ating live trending ngayon, ang artificial intelligence sa politika. Iyan ang ating ni Lars Abadies. Lars? AI para sa politika. Kasalukuyang pinag-aaralan ang paano i-implementang artificial intelligence bilang pulisiya sa politikal na larangan. Ayon sa ilang mambabatas, ito raw ay magbibigay ng oportunidad upang mas lalong maging maingat ang publiko sa pagtitiwala online. Sinugundahan naman ito ng oposisyong ito raw ay maaaring magdulot ng iligal na gawain na may tsansa pang umabot sa politikal na aspeto, partikular na sa pangangampanya. Sa ngayon ay wala pang pinal na desisyon kung ito nga ba ay pasok na para sa implementasyon. Tunay nga bang benepisya ng AI sa politika? Yan ang ating tutukan. Lars Abadies, latest sa AI Trendings. Ang nakalisto, habang mga kampiyon ng pamamayan ay naglalaban sa RSPC 2024 dahil sa iba ng buong region sa kapanapanabik ng mga laban ng mga atleta sa EBRA 2024. Tama ka dyan, partner. Kaya mga kanito, sama-sama tayong sumuporta sa mga kabataan dahil sila ang tunay na leader ng ating bayan. Ipakita natin na Mission 8 is great. At yan ang mga balita natin namin sa inyo sa araw nito. O si Brenda Torres. Mula sa DMN Business Tama, ang bawat isa sa itutong pagpabalita, ako naman po si Alvin Cabe. Para sa AI Trendings, Lars Abadies. Mula dito sa mga IRC Western Samar, ako po si Carlo Malaga. Sa ngalan ng aming technical team, Kami ay patuloy na marami ng servisyo. Mantay at sigurado. Listo yung puso. Listo, puso.